Hi everyone, magandang araw sa inyong lahat. Tuturuan ko po kayo preservation in canning. So first, meron tayo ditong isda which is tamban na pwedeng gawing sardinas. So yan, pumili ako ng katamtamang size kung saan kasya dun sa jar. So yan, after nan, tatanggalin ko yung ulo at saka yung mga bituka nito. Pagkatanggal ang bituka nito, ay tatanggalin din natin ang buntot nito. Yan, kailangan natin hiwain yung parting yan kasi madudurog lang siya pag pinrases na natin siya. Yan, kailangan din natin tanggalin yung mga laman-laman na yan. Yung mga bituka. Yan, tas hiwain natin maayos. Pag tinanggal natin yung mga lamang loob, kita nyo naman na hawak ko, kailangan ay malinis na malinis ito, kailangan ay walang tira-tira. Para hindi siya lumasa sa gagawin nating isda. And after that, isa-set aside natin yung ulo kasama ng laman at saka yung mga nagawa na natin. Then, same process lang sa mga susunod na isda. Kasama na rin dito ang pagtanggal ng buntot para maging eksakto lang siya sa jar at hindi rin naman natin isinasama ito sa mga sa sardinas. Yan, kitang-kita nyo naman kung paano ko kinuha yung isda at tinanggalan ito ng buntot. Binalik ko ulit sa isang tabi at kinuha ko ulit itong isa kasi nalimutan ko tanggalan ng buntot. And after that, uulitin mo lang ulit sa mga susunod na isda hanggang sa matapos ito. Kailangan natin ingatan ng mga isda para hindi ito madurog.
po tayong matapos, abangan niyo po ang susunod natin gagawin. Pagkatapos ito ay hugasan na mabuti ang isda. Makikita niyo po yan. Ayan na po yung mga isda. So, abangan po natin ang mga next ingredients natin. So, ayan, kita niyo na po ang mga ingredients. Meron po tayo ditong tamban, jar, carrots, buong paminta, asin, vegetable oil, white vinegar, rock salt, and dahon ng laurel, and bawang po. And dyan makikita nyo po yung mga kailangan natin gamitin. Insert po sa bawang kasi nalimutan po dahil tumatanda na tayo. Shoutout sa Dato Puti dyan at saka sa Happy Fiesta, baka naman sponsor. So dito, meron tayong hawak na jar. Sisimulan na natin kung paano manggawa ng sardinas. First is buksan natin yung jar and lagyan natin siya ng konting vegetable oil. Ikalat lang muna natin siya. Ayan, makikita niyo po kung paano po ako magbukas ng vegetable oil. Sa sobrang tagal kasi kaartehan ng koko ang haba-haba. So habang naghihintay tayo, ikaw, anong kwento ng buhay mo? Joke. So habang naghihintay po tayo, please like and subscribe to my YouTube channel. After how many years, nabuksan din siya and lagyan po natin siya ng konti para lang maikalat natin siya dun sa jar. Yan, paikot-ikot. Katulad ng ginagawa niya sa'yo, pinapaikot ka lang niya. Sige, paikutin mo na ng paikutin hanggang malagyan lahat ng jar. Yan, kitang-kita niyo po. Pinaikot-ikot na. Yan, ang arte ng koko, di ba? Ang haba-haba. Pagbigyan niyo na, nagpasko naman. So, after ng 15 years na pinaikot, lagyan natin siya ng carrots sa ilalim. Ang ganda ng carrots ko dyan, may design. Yan, lagyan natin siya ng carrots. Para hindi lang siya sa ibabaw, may ingredients. May lahok. Then, after nan, maglagay din tayo ng paminta. Ng buong paminta. Yan. The more, the merrier. Mas marami, mas masarap. Yan. After ng paminta, lagyan natin siya ng sili. Yan. Para may konting sipa ng halang, ng anghang. Para sa mga mahihilig sa anghang dyan, shoutout sa inyo. Yan. Sige, damihan pa natin ng sili. Total, mura lang naman ang sili ngayon. Yan. And after ng sili, lagyan natin siya ng dahon ng laurel. Please note this, dahon ng laurel, bawal ang dahon ng iba. Only dahon ng laurel. And after nan, kailangan natin ilagay yung tamban, yung isda, which is yung gagawin nating sardinas. Pagkalagay natin ng isda, kailangan ay siksik siya. Isisiksik natin yung sardinas, huwag yung sarili mo sa taong hindi ka namang gusto. Yan. Yan, sige, ipasok mo pa. Pagkasyahin natin, kailangan yung pinagtanggalan ng ulo, yun yung nasa ilalim para magkasya siya. Yan, sige, ipasok mo pa. Nakakatatlo na tayo, everyone. Yan. Sige, ipasok mo pa. Yung magkakasya lang. Kailangan ay maging masarap ang ating sardinas at kailangan kasya yung mga isda na bibilhin natin. Hindi tayo pwedeng bumili ng isdang malaki kasi hindi siya kasya sa jar. So, yan, nakapaglagay na tayo ng tamban. Ang kasunod natin gagawin ay it's a prank. Maglalagay pa tayo ng isa kasi may luwag pa. Luwag pa siya. Kailangan ay sikip. Yan. After nan, ang gagawin natin ay yung bawang. At yung nalimutan ko dun sa ingredients before. Pinaalala lang sa akin ng nanay ko kasi nga ako yung malilimutin na matanda na. Yan, lagyan natin ng bawang para dagdag sarap dun sa ating sardinas. Yan, medyo hindi nakuhanan kasi ang laki nung ng sakop ng kamay ko. Basta nilalagyan ko siya dyan ng bawang. Yan. And after that, lalagyan natin ulit siya ng ayusin pala muna natin. Yan. Ayusin natin. Para sa gitna yung mga ingredients. Yan. Para naman maging presentable yung ating gawa kahit papano. Kahit ang arte-arte ng kuko, diba guys? So, yan. And after natin maayos itong mga isda sa loob ng jar, ay lalagyan natin ulit siya ng ingredients na nilagay natin nung una. Yan.
Di, ang una natin nilagay kanina ay yung vegetable oil. So, vegetable oil, lalagyan uli natin siya ng vegetable oil, which is puno. Pantay dapat dun sa isda. Kailangan ay puno. Yan. Kailangan ay pantay dun sa isda. Ayan, kita nyo naman puno siya. And after natin lagyan ng vegetable oil, ay, ang ilalagay naman natin ay carrots ulit. Para may lahok din siya sa taas. Yan. Sige, ilagay mo pa yung carrots. Mura lang naman yung carrots. And after natin lagyan ng carrots, same process, lagyan natin ng paminta. And after natin lagyan ng paminta, lalagyan natin siya ng salt. Konting-konting salt kasi masama sa kalusugan ng sobrang alat. Maaari ka magkakuha ng sakit dito, sakit sa bato kasi sobrang alat. And after that, lalagyan uli natin siya ng bawang. The more bawang, the merrier. Okay? And after that, lalagyan uli natin ng sili kasi mura nga lang yung sili. Yan. And after natin lagyan ng sili, lalagyan uli natin siya ng dahon ng laurel. Ulitin ko guys, dahon lang ng laurel ang pwede. Yan. After natin lagyan ng dahon ng laurel, lalagyan natin siya ng konting-konting white vinegar para ma-preserve siya ng pangmatagalan. Yan. Yan, lagyan natin ng konting white vinegar. And ayun ay pachamba lang. Yan. After natin lagyan lahat ng ingredients, dito natin tatakluban. Kailangan natin tong takluban na mabuti, na maigi-ig, na sobrang igi. As in, hindi na siya magbubukas. Kasi once sa sumingaw to, hindi na siya pwede. Yan. Yan yung finished product. And after that, kukuha tayo ng kaldero and lalagyan natin ito ng tubig, which is papakuluin natin siya ng within 1 hour. Yan, lalagyan natin siya ng tubig nang hindi lalagpas dun sa jar. Kailangan ay bago dun sa takip. Yan, kita nyo naman po kung paano ako maglagay ng tubig. Yan, kailangan natin lagyan ng tubig hanggang sa maabot natin yung pangarap. Huy, pangarap agad. Hanggang sa maabot natin dun sa kailangan nating ma-reach. Yan, kita nyo naman po, konti pa. Lalagyan pa natin yan ng konti kasi hindi siya enough. Yan, lalagyan na natin. And after nan, babalikan natin siya within 1 hour. Yan, kitang-kita nyo naman. Pagkatapos nung kita nyo naman, kumuha ko ng takip at tinakpan ko ito at binuksan ko na yung gasol namin, yung apoy. Kailangan dito ay low heat lang para hindi sumabog yung jar. That's all everyone. Thank you! So, ito na po yung finished product ng ating sardinas. Yan. Nawa po ay may natutunan kayo sa aking vlog. Kita niyo po yung kuko ko. Yan. Ako talaga yan. Yan. Maraming salamat everyone. Merry Christmas and Happy New Year.